Ilang biyayang pangakulay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Lunes sa ika-16 na linggo. Sa karaniwang panahon, patuloy tayong manalangin sa ating mga personal na intensyon, kasama ang intensyon ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaaraw at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para din sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumao. Patuloy po nating ipanalangin ang lahat ng naaapektuhan ng kasalukuyang bagyo at malakas na pag-ulan. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwaheng pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihahirot sa tapat ng Baal Sipon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon
at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inalis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakad niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkup, nag-ingat, Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan, nang ang mga kawal ng paraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sa sakyat kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, "Guro, mari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos.
Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, hindi sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit sa mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Mga minamahal, ano pong ginagawa ninyo kapag sobra kayong nalulungkot? O may mga pagkakataong nagdududa? Yung parang pagod na pagod ka na. Gusto mo nang sumuko. Anong isa sa mga madalas nating ginagawa na madalas din nating nakakalimutan kung kaya't mas lalong bumibigat ang ating mga nararamdaman? Madalas po, ayaw nating balikan ang magagandang karanasang ating naranasan sa buhay. Sa unang pagbasa, ang mga Israelita sa aklat ng Exodo, sila'y inalis ng Diyos sa pagkaalipin. Itinawid sila sa dagat, hinati ni Moises ang dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos para makatawid at makalaya ang mga Israelita. Pero nung dumadating na at kita nila ang kalaban, anong kanilang reklamo? Dito ba kami papatayin? Sa mabuting balita ngayon, humihingi ng tanda ang mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo po yung mga Israelita. Humihingi sila ng tanda, gusto nilang patunayan ang kapangyarihan ni Jesus. Ngunit nakalimutan nilang balikan ang napakagandang karanasan ng pagtawid nila sa pagkaalipin sa pagiging bansang malaya. Kaya tumitindi ang ating duda, kaya tumitindi ang ating mga paghihirap, ang ating pagsubok, ang mga nararanasang problema dahil nakakalimutan nating balikan ang magandang karanasang ginawa ng Diyos sa atin. Ang nakikita lamang natin ay ang nangyayari ngayon. May sakit ako, mahirap kami, wala kaming ganito, parang pinabayaan na kami ng Diyos. Pero bakit hindi natin isipin sa ating memorya at balikan ang magandang ginawa niya nung tayo unang nagkaproblema, nung panahong nagkamali tayo ng desisyon na tayo ibinangon ng Diyos, nung panahong tayo ay may malaking ginawa, ngunit naintindihan tayo ng Diyos. Nung panahong mas malaki ang ating pinagdadaanan, pero nakaya na natin dahil sa tulong ng Diyos. Kapag dumadating ang panahon ng pagdududa, pagod, at mga tanong sa buhay, balikan po ninyo ang magandang ginawa ng Diyos. Kung bakit lagi tayong dinadala sa imahe ng Kristong nakapako sa krus, kung bakit lagi tayong dinadala sa misteryo ng banal na misa, ay upang ipaalala sa atin na minsan na tayong iniligtas ng Diyos sa ating kasalanan. Ano pang gusto natin? Tayong lahat ay minahal na ng Diyos.
Pinakita na niya ang kanyang malaking pagmamahal nung ang ating kasalanan na iniligtas niya sa kanyang pagkapako sa krus. Ano pang hindi kayang gawin ng Diyos sa iyo ngayon? Gayong kinaya na niyang magpakamatay para sa iyong kasalanan. Kaya mga minamahal, sa mga susunod pa't marami pang panahon na makararamdam tayo ng mga pagdududa sa pananampalataya, panghihina ng ating pag-asa sa Kanya, at pagbabaw ng ating pag-ibig sa Kanya at sa kapwa. Balikan niyo po ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Minahal na tayo, nailigtas na tayo. Ano pang kayang hindi gawin ng Diyos sa atin ngayon? Ano pang hindi niya papayagan para maranasan natin muli ang kanyang pag-ibig? Ano pang kayang hindi niya gawin upang katin muling maramdaman ang kanyang pag-asa at pananampalataya? Paanyaya sa atin ng mabuting balita at ng mga pagbasa sa mga pagkakataong nanghihina, sa mga pagkakataong napapagod, sa mga pagkakataong nagdududa. Balikan po natin ang karanasan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya'y namatay sa krus, muling nabuhay at upang tayo iligtas. Sa ating mga pagkakamali at mga isipin sa panahon ngayon, sa ating mga pinoproblema, lagi tayong dumulog sa Kanya. Muli siyang gagawa ng magagandang bagay. Muli siyang gagawa ng mga kababalaghang hindi natin maisip upang mapanumbalik ang ating malaking pag-ibig, pananampalataya at pag-asa sa Kanya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito sa kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay, para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikiyaming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, hinarapila ng lahat ang
Pinaparito mong anak na siyang nagbulat sa mula sa pilay ay ng palakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit.
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa akin, koronang inangkin, pangtubos sa amin. Kung pipiliin, abang alipin, ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. abang alipin, sabay tangin, krus na landas.
siyang susundin. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya pinaya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, makiyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. papuri sa Ama, sa Anak at At sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay, maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang mga langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng ulibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa,
Nawa po'y maging daan ng healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. At ikatlo, ngayong darating na Miyerkules, ika-23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga oras po ng healing mass at healing liturgy ay sa alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon. Kayo po, lalo tigit ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. Kaugnay po nito, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob ang mga libreng iba pang gawain pagpapagaling tulad ng spiritual counseling at direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental and eye check-up, at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahat ng kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Kaya po kung kayo o may mga kakilala kayong walang kakayanang magpakonsulta, libre po ang mga konsultasyon na ito ngayong 23rd at every 23rd of the month. Makipag-ugnayan kayo sa ating opisina, ang pamisahan, para po sa pagpapalista at reservations. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 8 ng umaga. Pagkatapos po ng misang ito, ay susunod kaagad ang panalangin ng pangumagang panalangin. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa at inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Laging alalahanin ang ginawang maganda ng Panginoon. Salamat sa Diyos. At ipayag kanyang pagkaling at habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sama-sama sa panalangin. Tayo po ay nasa ika-21 araw na ng Hulyo, ika-16 na Lunes sa karaniwang panahon. Tayo po ay nakatayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Awit tayo po. Kapangyarihan ng Diyos ay aking inaawit. Na lumikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya, plano ay nakamit. Na araw, talat buwan, may liwanag na hatid. Akin ding aawitan ang kabutihan ng Diyos, na lumikha sa lahat, may pagkaing kaloob. Kahangahangang tunay ang iyong idinulot, kahit saan lumingon, mata mo'y nalulugod. Maging sa hadamanan, dangal mo'y nakikita. Pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram, nasa iyong pag-alaala. Kahit saan magpunta, tiyak na naroroon ka. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo na umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumagabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tandi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y, lubos kaming natatakot. Yaong aming pagsalangsang sa harap mo'y nahahayag. Lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag.
Sa kamay mo'y nagwawakas iyong hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yaong buong buhay nami, sakbibi ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang lakas ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungan takot? Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Panginoon, titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Yaong naging hirap namin tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ang panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi ipadama mo ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Isang bagong awit na ukol na sa Panginoon ay inyong awitin. Ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na naglalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat na nilalang sa karagatan. At ang mga bansa sa baybayin dagat magpuri sa Kanya. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang, lahat ninyong bayan. Mga taga-Kedar, kayo ay magdiwang. Kayong taga-Sela, kayo'y magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw. Kayong nasa baybayin dagat, purihin ang Panginoon at parangalan. Siya ay lalabas parang mandirigma na handang makibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay. Ang kapangyarihan niya ay ipakikita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos mahabang panahon, ako'y nananahimik. Ngayon'y dumarating na ang oras para ako kumilos. Ako ay sisigaw, parang mga nganak na napapasigaw sa tindi ng kirot. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang. At ang mga lawa ay matutuyo rin. Aakayin ko ang mga bulag. Sa mga lansangay hindi pa nila natatahak. Yaong kadiliman, sa harapan nila'y gagawing liwanag. At papatagin ko ang bako-bakong landas. Ang lahat ng ito'y aking gagawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngalan niya ay purihin nung kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Ang Panginoon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat na sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Aking batid na ang Panginoon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos ang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa ay kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa. Ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa.
Nilikha niyang iyong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kadlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula iyong hanging umiihip. Pinuksan niya sa Ehipto yung anak na panganay. Maging tao't maging hayop, ang panganay ay namatay. Nagparmalas siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin sa paraot kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak na mga bansa, at marami mga haring pawang bantog ang pinuksa. Yaong haring Amoreyo na si Sihon ang pangalan, at ang haring Angalay Og, isang haring tagabasan, at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam, ibinigay sa Israel ang bayang kanyang hirang. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Judith. Dapat tayong magpasalamat sa Panginoong ating Diyos. Sinusubok lamang niya tayo, gaya ng ginawa sa ating mga ninuno. Alalahanin ninyo ang pagsubok na ginawa kay Abraham at kay Isaac, at ang nangyari kay Jacob noong siya ay nasa Mesopotamia at naglilingkod bilang pastol ng kawan ni Laban na kanyang amain. Hindi tayo ipinailalim ng Diyos sa mahigpit na kahirapan para subukin ang katapatan tulad na nangyari sa ating mga ninunong iyon. At hindi rin siya naghihiganti sa atin, manapay dinidisiplina niya tayo para ituwid ang salita ng Diyos. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at iali ang nararapat na papuri sa Kanya. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Awitan ang Panginoon ng isang bagong kanta At ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Papuring awit ni Zacarias. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya roon sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Dahil nakikinig si Kristo at inililigtas ang mga umaasa sa Kanya, manalangin tayo.
Pinupuri ka namin, Panginoon, at umasa kami sa iyo. Pinasasalamatan ka namin dahil sagana ka sa habag at sa saganang pag-ibig na sa amin iyong inilahad. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Kasama ng Ama, patuloy kang lumilikha sa mundo. Panibaguhin mo ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Buksan ang aming paningin at ang paningin ng aming kapwa upang makita ngayong araw na ito ang iyong mga gawaing kahanga-hanga. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Tinawag mo kami ngayon sa iyong paglilingkod. Gawin kaming katuwang ng iyong mga kaloob. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bakasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pampasandampana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pampasandampana at parokya ni Santo Padre Pio. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Dasalin natin sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, ibinigay mo sa amin ang lupa upang bungkalin at ang araw upang tumulong sa pangangalaga namin. Tulungan kaming gamitin ang maghapong ito para sa ikadarakila mo at sa kabutihan ng aming kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, panalangin mo kami, Santo Padre Pio. Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat.